Magandang umaga, Pilipinas. Sa punto pong ito, makakapanayam na natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Wala pong iba, kundi si Mr. Chris Perez. Good morning po, Sir Chris. Eto, unahin na natin. Ano na po bang update sa ating binabantayang low pressure area? Nakikita po ba natin na lalakas pa ito at magiging bagyo sa mga susunod na araw? Magandang umaga, Desiree, sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Kahapon may minomonitor tayo isang low pressure area dito nga sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao at sa pagtama ng mga kaulapan nito sa mga landmass ng Visayas at Mindanao ay tuluyan na ngang nawala itong nabanggit nating sama ng panahon. Subalit ngayong umaga may panibago na naman tayong low pressure area na tinatayang nasa around 570 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Bagamat malit ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 na oras, maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw, pinapayawan pa rin natin yung mga kababayan natin na mag-antabay sa mga weather updates na ipapalabas ang Pag-asa hinggil nga sa nabanggit na sama ng panahon. Ito naman, Sir Chris, ano po bang dapat asahan nating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Desiree, dito nga sa nabanggit nating sama ng panahon, low pressure area silangan ng Aurora at meron pa rin tayong mahinang hanging habagat or southwest monsoon dito nga sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Asahan natin na makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan, mahina hanggang sa tamtamang mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog ang mga rehiyon ng Ilocos Region, Bicol Region at maging dito sa may bandang Zamboanga Peninsula, sa buong Visayas at sa lalawigan ng Aurora, Quezon at dito nga sa may bandang Palawan. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, magiging bagyang maulap naman hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Sir Chris, dahil nabanggit nyo na rin po yung tungkol doon sa may habagat, ipinatatanong ngayon ng Panahon TV follower na si Dominic Daigo ng Rizal Technological University, paano daw po ba nagkakaroon ng habagat at papaano po ba ito kumikilos? Well, para kay Dominic, seasonal ang pagkakaroon ng hanging habagat or southwest monsoon dito sa ating bansa. Karaniwan ito ay may mga hangin na nagbumula dito sa Timog Kanluran. Ngayon ang hangin na ito ay warm and humid. At siya naman na nagdudulot ng pag-ulan. Karaniwan nga dito sa silangang or kanlurang bahagi ng ating bansa initially. At lalong-lalo na kung may paparating na bagyo, mas napag-iiba ang habagat, pwede pa rin tumuhid sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nagdudulot din ito ng maalon hanggang sa napakalong karagatan, lalong-lalo na dito nga sa mga kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, to sum things up, ang hanging habagat or southwest monsoon ay karaniwan nagdadala ng warm and humid air dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Initially, pero pwedeng umabot nga dito sa ilang bahagi ng Luzon, maging sa ilang bahagi ng Kabisayan at dito nga sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Itong warm and humid air na to pwedeng magdulot ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung ilang araw nang umiiral itong habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. At kung titingnan natin, karaniwan sa buwan ng June to September, umiiral ang hanging habagat dito sa ating bansa. Ayan, Dominic, naku, napakaganda nga na naging paliwanag ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa na si Chris Perez hinggil sa iyong katanungan. Encourage mo na rin ang iyong mga classmates dyan sa Rizal Technological University na magpadala ng questions sa aming Facebook page. Ito po, Sir Chris, panghuling katanungan na lamang po, ano po bang lagay ng ating mga karagatan ngayong araw? Desiree, bagaman humihina nga yung hanging habagat or southwest monsoon, inaasahan pa rin natin na posible pa rin maging maalon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at dito sa may bandang area ng Palawan. Iba yung pag-iingat sa mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Samantala sa ibang karagatan naman dito sa silangang bahagi ng ating bansa at maging dito sa may bandang Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng mga karagatan. At nakasama nga natin ngayong Wednesday morning, walang iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.